given the realities of Philippine politics, tsaka panahon ng eleksyon, marami sa mga kandidato, marami sa mga politiko, pati nga yung hindi pa naging senador, di ba? Maingat sila dito sa issue ng impeachment. Unless siguro, ang kakausapin yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayun, malinaw yun. Hindi sila boboto for the conviction of the Vice President. Parang all these things taken together, may mapapalaba kayo rito miski makakuha kayo ng 1 million signatures. Yung kampanyang to ay hindi ko hahangarin at hindi natin hinahangad na desisyon na. The opening, just simply to convene, just simply to begin the process, and that alone is enough. I don't think na matatapos din nila dahil magre-recess na nga, no? So, ang amin lang, huwag patagalin, simulan na, buksan lang, at itutuloy sa susunod na Congress, di ba? Posible naman yun eh. Ang amin lang, huwag patagalin, huwag iantala, huwag nating maselan, importante yung bagay. Bigyan natin ng sapat na halaga at oras. Are you frustrated with the Senate now? In particular, Senate President Jesus Escudero, because they haven't begun the impeachment. Very frustrating. Very frustrating po ang saloobin ko ngayon. And kaya humahanap tayo ng paraan. We're looking for ways and means on how to get their attention, and hopefully still praying fervently that they would heed this appeal. Sa basa ninyo po, bakit sa tingin nyo, hindi pa sinisimulan nito ng mga senador, kahit ang nakalagay nga sa konstitusyon, shall forthwith proceed with the impeachment trial? Kampanya, they have, and they're entitled to all these excuses. Kampanya, kulang daw sa budget o kulang sa suhol, hindi alam kung ano ang tindig ng Malacanang, personal gains, what do they have to gain from this? Yun na nakakalungkot. That adds more insult to injury na ganito ang nagiging pananaw ng karamihan. So sana sa simula ng Kwaresma, meron tayong tinatawag na repent and renewal. Ito sana yung maging daan at pumukaw sa mga senador na gawin yung tama. Yeah, speaking of frustration, no? Sabi nyo, frustrating sa inyo itong mga nangyayari. Pero di ba frustrating din yung kailangan pang patunayan na merong clamor to pressure the senators to do their constitutional duty? Kasi wala naman nakalagay doon sa constitution na kailangan may clamor para kumilos sila. Mismo, you said it right. And hindi ko rin the reasons that I gave a while ago are obviously things that's so evident, hindi ko makitaan kung bakit at bakit pinatatagal. Ano ang dahilan? Ano ang tunay na dahilan? Pera ba? Kailangan ba lumikom ng salapi at mabayaran? Hindi naman dapat ganun eh. Hindi naman dapat ganun talaga. Yung constitutional mandate that should suffice, that should be enough for them to do the right thing. Or baka bukod sa election, Father, takot sila kay Sara Duterte. Dahil, di ba, unwilling to take that gamble. Paano kung hindi matuluyan, hindi makonvict? Walang sapat na numero. Hindi markado yung mga boboto for impeachment, for conviction. Di ba? Marami silang win-away eh. Yeah, totoo yun, and tanda ko nung kainitan ng patayan, nagsalita ang magiting na obispo. Kung ikaw'y takot magsalita laban sa patayan o sa EGK, dapat hindi ka nagpare. Ngayon, I say the same thing. Kung ikaw'y senador at ikaw'y titiklop ng buntot at ikaw ay matatakot at maglalaro lang ng kung anong laro ng bayaran o hindi, manindigan o hindi, hindi yun ang usapin ng pagiging senador. Ang pagiging usapin ng senador ay manindigan para sa bayan at gawin ang nararapat
para sa kinararami. Hindi usaping baka hindi ako paboran, baka hindi ako makakuha ng boto sa Davao. I don't think that is the kind of senators that we need these days, lalong higit sa mga panahong ito. Kasama po ba, Father Flavi, sa strategy ng grupo ninyo yung individually lapitan yung individual senators para kausapin sila? Gawin niyo naman yung trabaho ninyo. Yes po. Kasama po yun at kakatok tayo sa kanilang mga pinto. At sana'y pagbuksan at pakinggan at higit sa lahat, magdesisyon. May ano na ba, initial efforts na ba kaya to reach out to them? Wala pa. At dahil sa gusto natin ilatag muna, i-launch ito at ipakita sa madla na merong klaseng kampanya na nagaganap at sana tangkilikin po ng mga kababayan at lalong higit ng Senado. May tulong po ba sa inyo yung mga obispo, no? Kasi ilan ba yung ating dioceses? 81 ba? 82? Kasi more than 18? Yes. Opo, 82. Meron kasi, kasi kung gagamitin yung struktura ng Catholic Church dito sa Pilipinas, may present siya all over the Philippines. Meron ba kayong parang coordination na, kung gusto na yung magpapirma, hindi nyo kailangan endorso, pero just make the pieces of paper and the links available. Meron po bang ganun mga usapan? That is part of the core strategy. We are with priests and allied bishops na tutulong sa ganitong klaseng strategiya. Okay. So target nyo at least 1 million signatures, and then kung sakaling makalap ninyo ito, paano gagawin nyo ron? Yung walk us through, anong gagawin nyo ron sa 1 milyong signature na yan? Honestly, it's still nasa talking points pa rin, what do we do with this? But definitely it hopes to reverberate doon sa clamor, o ito ang clamor ng 1 milyong Pilipino sa ganitong kabilis na panahon. We have this. At 1 milyon ay 1 milyon. Hindi ba kayo na disheartened dun sa binitawang katagarin ni Senate President Jesus Cordero in one of his press conferences? Ang sabi niya, hindi raw siya magpapapressure kahit kanino. Hindi naman dapat talaga siya i-pressure. Dapat gampanan niya yung kanyang tungkulin. At I don't know. I don't want to backstab or say anything that is ugly. But I just would like to convey that I'm frustrated kung bakit ganito ang desisyon at pinatatagal lang ganito. I pray for him. I will sincerely pray for him, especially in the coming days, for enlightenment and strength. Okay. May mga nagtatanong dito, paano raw sila lalagda? Yun nga, bukas kasi formally ilulunsad yung signature campaign, no? Anong oras po ba at saan gagawin yung launch? Ito po ay sa Sacred Heart, Kamuning Parish sa Quezon City. At ito po ay magaganap ng alas 10 ng umaga.